God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello everyone, this is Baljamin Tatlong Hari and this is episode number 7 of Effortless Change. Ito po yung pinag-uusapan nating mini-series at alam ko malapit na po tayong matapos. So excited po tayo ngayon and ang title po ng ating pag-uusapan for this episode ay Letting Your Roots Go Down Deep. Okay, so nung nakaraang episode po, lalo po nating diniinan at pinag-usapan yung patungkol sa seed time and harvest. Napakalaga po natin ito. At sabi po natin ay lahat ng aspeto ng ating buhay ay napapaloob sa prinsipyong ito. Meron pong paghahanda, merong paghihintay, meron pong pagtatanim, meron pong paghihintay, at meron din pong panahon para mag-ani. At sabi po natin ay pag-uusapan natin po itong panahon ng pag-ani, kailan dapat umani at ang tamang panahon ng pag-ani. Alam niyo po kasi, sometimes alam natin kung paano tayo magtanim ng seed ng salita ng Diyos sa atin pong mga puso to the point na nakikita natin na gumagana o nagwo-work po ito. Pero ang hindi po natin naisisiguro ay kung paano ang harvest nito. Paano tayo aani? Okay? So, kumuha po tayo ng isang example or halimbawa. Let us just say, sa pagmiministeryo, okay? Katulad po ng sa akin. So, you answered God's calling sa buhay mo na maging isang gospel minister o maaaring pastor or Bible teacher. So, naturally, magpapasimula kang humakbang sa pananampalataya at kumilos sa pagtuturo at pagpipreach ng gospel. And that's just natural. Now, there is another law of the kingdom po na nagsasabing, the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Tingnan po natin to. 1 Corinthians chapter 9, verse 14. Sabi po doon ni Pablo ay, sa gayon ding paraan, itinakda ng Panginoon ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. In other words po, those who preach the gospel should earn their living by the gospel. But we also need to understand that a minister's income is proportional to their preaching of the gospel. Kasi po, if you are only ministering in a small Bible study, nag-uumpisa ka pa lamang, or you are pastoring a small church with few members, it can mean that you are preaching part-time and not most of your time. And therefore, you should only expect to reap, mag-harvest ka, umani ka, part-time ng salary mo o ng income mo from that source. Kailangan mo pa ring mag-work ng ibang trabaho to supplement your daily needs. Hindi po ito masama. Hindi po kasalanan laban sa Diyos if you go and work a secular job because you are called into the ministry. Meron po kasi mga naniniwala na kapag tinawag sila ng Panginoon and they responded to that call of God, ay doon na talaga sila mabubuhay. Nakadepende po ito. Meron nga po tayong tinatawag na growth process. Lumalago po tayo. Hindi po biglaan na lang. Hindi mo po pwedeng i-expect na ibigay sa iyo ng Panginoon ng biglaan ng iyong pangangailangan. Again, seed, time, and harvest ang principle. Depende po kasi kung gaano nakalaki at kalago ang ministeryo na hinahawakan mo over time. Kung halos ang majority po ng time mo ay nakalaan na sa Bible study and preaching of the Word na marami na pong kumakain from you and from your ministry, then you should live of the gospel and God will supply your needs from preaching the gospel. Yun po yung prinsipyo. There is an appropriate time to reap, and you cannot just reap if you aren't sowing. Kung hindi ka po nagtatanim at kung kakaunti ang tinatanim mo, then kakaunti lang ang aanihin mo at hindi ka makakaani kung wala kang tinatanim.
Sorry po. In the same thing, that you cannot make a withdrawal from the bank if you don't have anything deposited in that bank. Hindi ka po pwedeng mag-withdraw nang wala ka namang dineposit o walang naideposito sa bangko na yon. Alam niyo po, maging sa akin pong buhay sa pagmiministeryo, I can say that to a degree ay sinusuportahan po ng ministering of the gospel ang pangangailangan naming pamilya, kaming mag-asawa. Bumabalik po yung naitanim namin o naibigay namin. Sabi nga po ng Bible ay pressed down, shaken together, and running over shall men give to your bosom. Luke chapter 6 verse 38. Gayunpaman, kapag may libre po akong panahon, ay ginagamit ko pa rin ito sa productive work na may earning. Naniniwala akong hindi lamang ang sarili naming pangangailangan ang natutugunan. We also extend blessing to others and are able to plant seed to other ministries. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make all His grace abound towards you, that you, having all sufficiency in all things, may abound into every good work. In every good work. Sorry po. So makikita nyo, ang biyaya ng Panginoon ay kaya niyang pasaganahin sa ating buhay upang tayo, habang sumasagana sa lahat ng bagay, hindi nagkukulang sa lahat ng bagay, ay mayroon pa rin na ibibigay sa mga mabubuting gawain. Isa pa po, sabi po ng Deuteronomy chapter 28 verse 12 ay pagpapalain niya ang lahat ng ating gagawin. Na sabi po niya the Lord will bless the works of your hand. Kaya po, pwede tayong mag-set ng ating kamay sa paggawa. Kaya naniniwala po akong whether it is in ministry or in other work, when I set my hand into it, it is blessed. Isa po ito sa biyaya ng Panginoon na pwede nating panghawakan. Even when I make an appeal to our church, sa mga tao po sa ating iglesia for supporting a certain project or ministry and they are responding through financial giving, I believe this is also a kind of reaping a harvest. We will reap proportional to our sowing. This is the kingdom. This is how the kingdom of God works. Hayaan po nating lumago ang kanyang salita sa ating mga buhay. Let us allow God's word to grow in us. Tingnan niyo po ito sa Mark chapter 4 verse 30-32. Ito po ang sabi ni Jesus. Sinabi pa ni Jesus, sa ano kaya maitutulad ang paghahari ng Diyos? Sa ano ko kaya ito maihahambing? Katulad ito ng isang buto ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng buto. Ngunit kapag naitanim na at tumubo, nagiging mas mataas ito kaysa sa ibang halaman at kahit ang mga ibon ay nakakapamungad sa ilalim ng mga sanga nito. Alam niyo po kasi, kagaya po ng sinabi ng verse, ang butil po ng mustasa ay napakaliit. And it is amazing that the smallest of all seeds among herbs can produce the largest of all trees among herbs. At ang sinasabi po ng Panginoon ay ang kaharian ng Diyos ay nagsisimulang maliit lamang sa atin pong mga buhay. Hindi po natin pwedeng biglain agad. Pwedeng hindi mo ito mapansin kung paanong ang butil po ng isang puno ay hindi mo nakikita when it is first planted. Yes, yung root system po ng seed is not visible, katulad ng isang puno. But it is essential. Napakahalaga po ito. Kinakailangan po ito. It is underground, but germination is taking place and roots are being put down. A seed must grow downward for nourishment before it can grow upward. Kailangan po munang lumago yung kanyang root system bago talaga natin makitang mahusay na lumalago yung talagang halaman niya sa ibabaw po ng lupa. Kaya lang nga lamang po,
ang nangyayari po ay napakadali po nating mainip sa pag-aantay for the visible fruit na nakakalimutan na natin yung roots. Hindi natin nabibigyan po ng pagpapahalaga yung ugat natin. Kakaunti lamang pong tao ang willing na mag-spend ng time alone with the Lord kung saan dito napapalalim ang ating mga ugat. They want all the visible growth so others can see. But without the roots, growth cannot be sustained. Too much attention on visible growth will cause us to become impatient and not to take time to become firmly established in the truths of God's Word. And this will always result in fruitlessness. Mawawalan po ng bunga. Kaya po, marami pong tao ang meron pong ginagawa. Hindi po sila walang ginagawa. May ginagawa sila, pat hindi po nakikita ang bunga. Nakapagtatanim sila ng salita ng Diyos, subalit hindi po ito nakakapamunga. Dahil hindi po lumalalim ang root system nila sa kanila pong pagtatanim. We remember po, sa parable po ng sower na sinare po ni Jesus, pinaliwanag niya sa kanyang mga disciple, the parable of sower sowing seeds, na meron pong isang klase ng lupa na nahasikan po ng seeds. Binhi po na naihasik sa batuhan. Diniscuss po natin to last week. Sa lupang mabato, yung po ang tawag, o yung tinatawag din nating mababaw na lupa. Dito po nahasik yung ibang seeds, na ang butil po na naitanim sa mababaw na lupa, o yung tinatawag nating shallow soil, ay nagpapasimulang sumibol and it will grow faster, higit po sa butil na naitanim sa malalim na lupa o sa deep soil. But the seed in deep soil will put all its energy towards the root, unang-una. Ito po yung uunahin niya. Dito po muna magko-concentrate ito sa kanyang root system. While the seed in shallow soil has no choice but to put its effort in the growth of the plant above the ground. Yun naman pong mababaw, syempre wala pong masyadong ground, ay lumalago agad. Nakikita natin sa ibabaw ng lupa. At kapag tiningnan mo, parang nakalalamang ang paglago ng naitanim sa may ibabaw na lupa. But that will not last. Soon, it will withers and die, while the seed with roots grows and brings forth fruit. So let us not worry about the growth above the ground, but let us put emphasis on getting rooted in the Word of God. I want to share these verses po sa Psalms chapter 1 verses 1 to 3, and I hope makasama ko kayo sa pagme-meditate nito. Sabi po ng verse 1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na naitanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Napakaganda po ng mga verses na binasa natin. Napaka-poetic, di po ba? Subalit, ang kaisipang dinadala po ng mga verses na ito ay patungkol sa taong ang kagalakan ay nasa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. He was likened to a tree that was planted by the rivers of water. At ang ugat niya po ay lumalalim hanggang po doon sa source ng tubig sa ilog. At kahit pa nga po magkaroon ng tagtuyot, ng drought, it will still bring forth fruit. Nag-aani pa rin po or namumunga sa kapanahunan. Hindi po kagaya ng puno na umaasa lamang sa ulan. It would die during drought because its root system didn't have anything to draw on. Wala na pong pagkukunan pagkatuyo na po yung lupa. Samantalang yung isa ay ang root system niya ay talagang lumalim hanggang doon sa pinaka-source ng tubig. At napakaganda po nito.
Ipinapakita ng larawang ito ang buhay po ng maraming Kristiyano. They haven't put down their roots and tapped into a personal relationship with the Lord. Nakakakain lamang sila during Sunday services kapag ka umatin sa church, and that is good. At kapag ka may friends na nagmi-minister sa kanila, na nanalangin sa kanila, or kapag ka incidentally ay nakakarinig po ng encouragement from radio station na I don't know kung tama nga nakukuha nila. You've got to have deeper roots than that. Dapat mas malalim dito ang roots mo, hindi yung incidental na pangyayari, hindi po yung casual lang. It should be really intentional na lumalim ka, rely tayo at mag-meditate tayo ng salita ng Diyos. You just have to get to where you know the Word of God ng higit po sa casual knowing lamang at maging willing to spend time with the Lord and let your roots go down deep. Patuloy po tayong mag-meditate ng salita ng Diyos at hayaan nating by time ay lumalim ng lumalim ang ating ugat. And I can promise you by the Word of God, isang araw, you will have your fruitful harvest. Ito po si Benjamin Tatlong Hari. Kami po ay nagpapaalam, nagsasabing, life is best lived by grace. Shalom!